Flashback. Lasing na ako pero sige pa rin ako sa paghataw. Baliwala lang kung may mga lalaking sumusubok na makipagsayaw sa akin. Hindi ko alam kung nasaan si Amara pero tiyak kong nasa paligid lang ito at baka nagdadax finding. Bahagi ako napahagikik na maisip iyon. Hindi ako pwedeng umuwing luhaan ngayong gabi. Hindi katapusan ng mundo dahil lang naghiwalay kami ng boyfriend ko na nakita ko na nakikipagtsuktsakan sa ibang babae dahil sobrang liit naman ng kanyang alaga. Kaya kong patunayan na maganda ako. Hindi lang siya ang kayang humanap ng iba. Sobrang ganda ko kaya. Excuse me. Sa kasasayaw ko, hindi ko na malaya na napadpad na ako sa pinakagitnang bahagi. Sumasabay sa maharot na tugtugin at dahil siksikan, naitulak ako ng may kalakasan. Akala ko masusubsob na ako pero hindi pala dahil may isang hot na lalaking sumalo sa akin. Dala ng kalasingan, muli akong sumayaw. Napangisi ang lalaki na sa tingin ko ay lasing na din. Kumapit ako sa kanyang batok at sinabayan ang maharot na tugtugin at ang lalaking ngayon ay kinabig ako palapit sa kanya. Honestly, ibang klaseng sayaw na ang ginagawa namin. Sinasabayan ko na ang pagdodry hump dito sa katawan ko. Dahil sa tama ng alak, nagbigay iyon ng init sa katawan namin dalawa. Pinaikot pa niya ako at waring sumasabay sabit ng tugtugin ang pagbangga ng kanyang katawan. Huwag tayo rito. Bulong ng lalaki sabay kagat ng marahan sa tenga ko at bahagya iyong sinipsip. Napahalinghing na nagpatianod ako dito. Nakadama ako ng hindi maipaliwanag na excitement. Gagawang-gawang ang lakad ko. Nawaglit na rin sa isipan ko si Amara. Sumakay ako sa kotse nito. Kauupo pa lang ng lalaki sa driver's seat ay plano ko na sanang kubabawan pero pinigil ako nito. Sinuotan ng seatbelt at pinausad na ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ko dito. Pasimpleng ipinatong sa hita nito ang kamay. Aba, kailangan munang makatiyak kung Dax or Jutes. Yun ang goal for the night. Natigilan ang lasing kong diwa nang nasapo ko na. Target spotted. Natawa ang lalaki. Kaya mo bang i-handle yan? Nakangising sabi nito. Napangisi na rin ako. Dax spotted. Nang makarating kami sa lugar, mabilis itong bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. Lumingkis agad ako rito dahil susuray-suray at mas pinili na lalaking buhatin na lang ako. Napabungis-ngis pa ako at inilapit ang labi sa leeg nito. Nang marating namin ang silid, halos hindi na mapaghiwalay ang aming mga labi. Nakangangang pinanood ko ito na malawak ang ngisi. Lasing din ang lalaki pero tiyak ang bawat kilos nito. I don't know him pero alam kong kahit lasing ang diwa ko, bukod sa Dax ang naspatan ko, gwapo din ang lalaki. Are you ready? Nakangising tanong nito. Ngumisi ako at pinanood itong nagbukas ng zipper ng pantalon. Ayan na. Pero nawala ang isi ko nang makita ang halimaw na itinatago nito. Yan? Halimaw yan! Lasing naturo ko sa pagkalalaki nito na ikinatawa ng lalaki. Hindi mo kaya? Natatawang sabi nito. Hindi. Baka magkaroon ng sinkhole kapag ipinasok mo yan dito. Ayoko. Bakit hindi natin subukan? Natatawang sabi ng lalaki. Baka iniisip nito na weakling ako. Kaya naman gumapang ako palapit sa binata at manghahawakan iyon ngunit parang mas nagalit ang halimaw. Sa takot ko, hindi ko alam ang huling nangyari. Basta nandilim ang paningin ko at si Batman na lang siguro nakakaalam kung ano ba ang nangyari. Hindi yata kinaya ng sistema ko ang Dax na nahanap ko. Girl! Hiyaw ko sa kaibigan. Umaga na ako nakauwi ng apartment pero wala pa doon sa Amara kaya naman tinawagan ko siya. Alalang-alala na ako. Sa sobrang lasing namin dalaway nagkahiwalay pa kami kagabi. Kung tatanungin mo ko kung okay lang ako? Yes, okay na okay ako. At kung tatanungin mo kung nasan ako? Pues, ang isasagot ko sa'yo ay isang malaking hindi ko alam. Sabi nito na hindi man lang yata huminga basta na lang nagsalita ng nagsalita. Bakit ikaw nagde-decide ng itatanong ko? Girl, wala akong pake kung nasan ka basta siguraduhin mong nasarapan ka kagabi.
Natatawang sabi ko dito. Uwi na ako later. Later na lang. Ani Amara sa ibinaba ang tawag. Nagpa siya ako magpahinga na muna. Pakiramdam ko kasi marami akong ichichika dito. Kailangan ko ng lakas. Nang magising ako, nagpa siyang tumambay na lang sa sala para hintayin ito pero muling tumayo sa pagkakaupo para manguha ng kape sa kusina. Panugutan ko daw siya. Wala sa sarili si Amara na papasok ng sala ng apartment. Parang ang lalim ng iniisip nito. Mukhang marami rin kailangan ikwento ang kaibigan ko. Hoy, napapano ka? Tanong ko dito na palabas ng kusina. May bitbit akong tasa ng kape. Masakit ang ulo ko. Hindi ko natanda kung gaano karami ang inom ko. Ano girl? Dax? Nakangising tanong ko. Agad dito. Kaga, si Sandro ang kasama ko. Napasimangot ito. Parang luging-lugi pa. Di Dax pa lang nabingwit mo. Kaga, intak pa rin ang bataan. Hindi na isuko sa digmaan. Anya sa kapabagsak na naupo. Ikaw? Tanong nito sa akin. Automatic na nawala ang ngiti ko. Dax din. Sana. May panghihinayang sa tinig. Ba't ganyan ang mukha mo? Di kinaya ang Dax? Curious na tanong nito sa akin. Girl, hinamatay ako nung nakakita ako ng Dax. Napahagalpak ng tawa si Amara. Sabi ko na nga ba, expected ko na ito na magiging ganito ang reaksyon niya sa chika ko sa kanya. Langya Mika, seryoso? Maluhaluhang tanong nito sa akin. Nag-alinlangang tumango at hindi itinago ang panlulumo. Sayang. Sabi ko na hindi napigil ang matawa rin dahil sa sinapit ko sa kalokohan naming ito. Mababaliw na talaga ako sa iyo, Mika. Anya na maluha-luha pa sa sobrang pagtawa. Pero girl, hulaan mo kung sino yung Dax na tinutukoy ko. Sabi ko rito. Sino naman? Wala akong time na manghula. Si Santi, yung kapatid ni Mr. Stalker mo. Kwento ko dito. Appear tayo, friend. Isipin na lang nating minalas tayo. Anya na pareho naming ikinatawa. Dahil sa hangover ay mas pinili na lang naming dalawa na matulog muna. Kinailangan ko rin umalis dahil may usapan kami ni Kuya Michael na magkita. Ayaw na ayaw ni Kuya Michael ang pinaghihintay siya, kaya mabilis ako nagtungo sa meeting place namin dalawa. Sinalubong ako ng tauhan nito na naghihintay sa entrance at iginiya ako patungo sa pwesto nito. Tumayo ito at sinalubong ako ng yakap. Masyado akong spoiled sa kapatid ko. Sa sobrang pagmamahal nga nito kahit pa delikado ay pumayag ito na gawin ang gusto ko. Magawa lahat ng mga bagay na hindi ko magagawa bilang isang almares. Gusto ko maging malaya sa mata ng mga taong halos sambahin ang apelyido namin at mga taong inaabangan ng mga magagawa namin pagkakamali. Ano bang meron kuya? Tanong ko dito. Hindi maiwasang kabahan dahil seryosong-seryoso ang kapatid ko. Sasama ka sa akin sa asyenda. Teka lang, parang nag-loading kasi yung utak ko sa sinabi nito. Wait kuya, bakit biglaan? Ano nangyayari? Tanong ko dito. Hindi tumitigil ang mga kalaban ng pamilya natin. Kailangan mong umalis muna rito sa syudad. Ayoko kuya. Naninikip ang dibdib ko. Para kasing hindi ko inasahan na ganito pala ang pag-uusapan naming dalawa ng kapatid ko. Kahit pa may mga tauhan ako sa paligid mo, hindi pa rin ako mapanatag na nandito ka. Mas ligtas ka sa asyenda. Tapos ano? Hahayaang maapektuhan ng mga taong yan yung buhay ko? Kuya, masaya ako ngayon. Masaya ako sa environment ko. Pero hindi ka ligtas, Mika. Mariing sabi nito. Napahikbi na ako. Kailangan kong umisip ng paraan. CR lang ako. Sabi ko na mabilis na tumayo. Sadyang iniwan ang shoulder bag para hindi ito maghinala. Alam ko naghihintay ito pero pasimpleng dumaan ako sa daanan ng mga staff. Ayokong umuwi ng asyenda. No way. Dumiretso ako sa apartment. Gusto kong makausap si Amara ngunit wala ito kaya naman hinintay ko ito. Kumuha muna ako ng libro na ilang buwan nang nakatenga roon. Binili ko iyon pero ngayon ko lang tatanggalan ng balot. Dumating si Amara na parang gulat na gulat pa nang makita ako may hawak na libro. Hoy, kailan ka pa naging bookworm? Tsaka ba't nandito ka na?
Diba? Pag nakikita kayo ng Kuya Michael mo, minsan 1 linggo kang hindi nagpaparamdam? Tanong nito sa akin. Bahagi ako natawa. Totoo naman kasi. Pinagbibigyan ko kasi ang kapatid ko na matulog sa mansyon nito kapag namimiss niya ako. Kami na lang ang meron ng isa't isa kaya naman hindi ako tumatanggi. Sa huling tanong mo, tinakasan ko siya. Plano kasi niyang iuwi ako sa asyenda. Girl, ano naman gagawin ko doon? Makikipagtitigan sa mga kabayo, baka at kambing? Makipagkwentuhan sa mga tubo at halaman? Iniisip ko pa lang para na akong masisiraan ng bait. Hamasito girl, ang kaya ko lang itagal sa asyenda ay 2 to 3 days. Pero sa paraan ng pagkakasabi ng kapatid ko, parang magtatagal ako doon. Pwede rin naman, after all, hayop ka naman. Biro nito na malakas kong ikinatawa. Nangyak ka girl. Ani ko sa kamuling itinuon ng tingin sa libro. Feel ko lang magpaka-bookworm. Yung sagot mo sa unang tanong ko? Iniangat ko ang libro, 50 Shades of Grey. Kailangan ko mag-set ng standard. Cool na sabi ko dito. At makukuha mo yun sa pagbabasa ng libro? Manghang tanong niya sa akin. Oo. Alam mo ba kung anong content ng librong ito? Tanong ko sa kaibigan ko. For sure hindi. Bukod sa tamad ka magbasa ng novels at nagbabasa ka lang naman kapag nagpapa-impress ka sa crush mo noon. Feelingerang reader bukod doon. Boring para sa iyo mga ito. Alam mo, ang dami mo pang pasakali. Pwede mo namang sabihin ng diretso. Di yung nilalait mo pa ako. Bakit ba ganyan ang mga kaibigan no? Lait muna bago tell the real point? Of course, ganun talaga para damang-dama. Inihagis ko rito ang libro. Basahin mo yan para matuto ka rin. Madami ka dyang matututunan kay Christian at Anastasia. Mga kaalamang hindi tinuturo ng magulang at ng mga guro. Biro ko dito. Really? Na-excite nitong tanong sa akin. Tiyak din kasing hindi pa napapanood ni Amara ang movie na kanina'y pinanood ko. Oo, madaming kaalaman dyan. Tumayo na ako. Matutulog na ako. Mabilis kong sabi dito. Jack na isusumpa ko ng best friend ko sa kalokohan ko. Nakita ko si Gino. Natigil sa pagsubo si Amara at napatingin sa akin. Nakaangat ang kilay nito na waring sinasabing, ano pang hinihintay mo? Tell the chika na. So kayo na ulit? Well, mas magugulat ako kapag nalaman kong hindi. Sarcastic niyang sabi sa akin sakay pinagpatuloy ang pagkain. Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang, yung relasyon namin on and off. Ako yung palaging nag-e-effort para maging maayos kami sa tuwing nag-aaway. Something happened. Naibuga ni Amara ang kinakain niya at sumambulat iyon sa akin. May pagkababoy talaga ang kaibigan kong ito. Ew, so kadiri ka Amara. Reklamo ko't mabilis na kumuha ng tissue para tanggalin ang mga kanin na nasa mukha ko. Balahura din talaga no? Did you have sex with that Jutes? That's what you meant by something happened? Tanong nito pagkatapos ay uminom ng tubig. Bumuntong hininga ako sabay iling. I already learned my lesson after what happened to us. I and Gino is over. Finally. Buo ang loob na sabi ko sa kaibigan ko. Mumiti pa ako dito. Sa aming dalawa ni Amara, ako talaga yung bobo kapag umibig. Ma-effort ng sobra. So what happened? Ang dami pang liko, pwede namang sabihin na? Inip na tanong nito. Fine, I'll tell you. Sabi ko dito. Hindi ko din kasi kayang manahimik at ilihim sa kaibigan ko ang mga ganap ko sa buhay. Ito ang living diary ko. Lahat sinasabi ko dito. Ganon din ito sa akin. Mag-isa akong kumakain sa paborito kong restaurant. Nope, paborito pala namin ni Gino. Dito niya ako palaging dinadala. Kaya nga kaninang umorder ako, tinanong ako ng waiter kung nasaan siya. Ang sagot ko lang dito ay break na kami. Nahuli kong dinadasala ng iba. Sarap na sarap ako sa pagkain nang makita ang dating kasintahan na pumasok doon kasama ang isang babae. Magkahawak kamay pa ang dalawa. That woman. His maid. Ipinagpatuloy ko ang pagkain at kapag sinuswerte ka nga naman, katapat pang mesa ang natitirang available kaya doon pumwesto ang dalawa. Todo alalay pa ang animal. Nagawi ang tingin ni Gino sa akin. Imbis mag-iwas ng tingin ay nakipagtitigan din ako dito. Ngumisi pa nga para ipakitang
Hindi ako apektado sa kalokohan ng walang hiyang ito. Bumulong ito sa kasama nito. Maya-maya lang ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang lakas ng loob samantalang ang laki ng kasalanan niya sa akin. Tsak na kapag isinumbong ko ito kay Kuya Michael ko ay baka bukas lang ay pinaglalamayan na ito. Ang kapal ng mukha. Mika, baby. Walang paalam na naupo ito sa bakanteng pwesto sa harap ko. Akmang hahawakin niya ang kamay ko nang iiwas ko iyon. Kadiri ito. Hinawakan niya yung babae tapos hahawak siya sa akin. No way. As in no way. Baby, your face. Sarcastic na tugon ko dito. Nabubuhay na naman ang inis sa puso ko. Ang kapal lang talaga. Kung sino pa yung nagloko, sila pa yung magaling magpaawa effect. Seryoso ka ba talaga na break na tayo? Alam ko babalik ka din sa akin. Kaya please wag na natin patagalin ito. Ganun naman palagi eh. Preskong sabi nito na parang hindi naman nanunuyo ang datingan. Kita nyo na? Ang kapal talaga ng mukha. Ibahin mo ako sa dating Mika na naging jowa mo. Sa Mika, nakaharap mo ngayon. Sabi ko dito, this time ay seryoso na ako. Ayoko nang magbukang tanga sa lalaking mas mukha pang tanga sa akin. Sinayang niyang opportunity na magkaroon ng kasintahan na sobrang ganda. Diyosa na nga ang level ng kagandahan tapos lolokohin pa niya. Wow, just wow. Baby, wag nang matigas ang ulo please. Miss na kita. Paglalambing pa nito. Kadiri. Sorry to say this but not really sorry. Nakamove on ako. Actually, magmi-meet kami ng boyfriend ko today. You see, ang bilis kitang napalitan. Mayabang kong sabi dito. Langiya, sino ko hahatak ng pwedeng ipakilalang boyfriend dito? Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon nito. Galit? Wala akong pake kasi wala naman itong pakialam. Gaya nga ng sabi ko, iba na ang Miko noon at ngayon. Real quick. Hindi ako naniniwala sa'yo. Baby, ako lang ang nagtitiis sa'yo. Bukod sa pa-virgin ka, hindi ka pa marunong humalik at nangya ka 10 times. Tumayo na ako tinarang ang lalaki na may dalang bouquet of red roses. Santi? Langya, sa dami na kitang-kita ko ang recognition sa mukha ni Santi pero para sa akin ay wala ng atrasan. Humakbang akong palapit sa lalaki at kinuha ang bouquet of flowers. Saka humawak ang isang kamay sa balikat nito. Tumingkayad at hinalikan ang labi nito. Dahil matangkad ang binata, ang kamay ko ay inilagay ko sa balikat at nagtungo sa batok nito. Saka hinila ito para yumuko at mas maidiin ang pagkakalapat ng aming mga labi. Ang gago, walang pag-aalilangan tinugo ng halik ko. Narinig ko ang pagdadabog ni Gino. Sa gilid ng mata ko ay kitang-kita ko na hinila nito ang date nito. Saka ko bahagyang itinulak ang lalaki. Pakiramdam ko'y nangapal ang labi sa katatapos lang na halik. Feel na feel din ng lalaking ito ang halik ko. Feeling like a pro. Ito ba yung hindi marunong humalik? Like duh. Matiim ang pagkakatitig sa akin ni Santi pero nagulat ako na may bahagyang tumulak sa akin. Mas nanlaki ang mata ko na makatanggap ng sampal sa isang babae, ang binata. Shock sa nangyari na pinanood ko ang eksena. Galit na galit ang babae. Umiiyak na din ito habang pinapalo ang dibdib ni Santi. This is your surprise? Oh, can't believe you have a thick face, Santi. How dare you? I'll make sure na makakarating to sa parents mo at sa daddy ko. Hiyaw ng babae. Dumampot pa ito ng baso sa isang table sa ibinuhos sa binata. Okay, sana kung tubig lang kaso Diyos yun eh. I'm so dead. Kaya bago pa makaalis ang babae, inunahan ko na ng sibat patakas. Nakasira pa yata ako ng date dahil sa kalukuhan ko. You really did that? Manghang tanong ni Amara sa akin. Napakamot ako sa ulo at tumango dito. Sana nga'y panaginip na lang, Amara. Nakasira ako ng relationship sa kagagahan ko. Nakokonsensya din naman ako, lalo pat may babae ako nasaktan dahil sa ginawa ko. Wait, but you said you responded from that kiss, right? Paniniguro nito, kaya naman tumango ako. Pakiramdam ko nga hanggang ngayon ay mariin pa rin nakalapat ang labi ni Santi sa akin eh. Yes, he did. Hindi mo naman lahat kasalanan. Pwede kanyang itulak kung hindi niyo gusto.
Sabi naman ni Amara. May point ito pero mali pa din eh. Pero, tsaka chill ka lang. I know, Santi. Mga bata pa lang kami, kilala ko na siya. Kahit nga noong sabay silang nagpatuli ni Sandro eh. Wala lang yun sa kanya. For sure and for sure, madami pa yung reserba. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Feeling ko, makakatikim ako ng revenge sa lalaking yun. Huwag ka mag-alala. For sure, masarap na revenge yan. Nakangising sabi ni Amara. Please, relax ka lang. Papasok ako today dahil nagmamakaawa na ang boss ko. Huwag kang magpapakamatay ha. Hindi ako boba para magpakamatay. And for sure, hindi papayagan ni kamatayan. May nakapagsabi kasi sa akin na hindi tumatanggap ng virgin sa impyerno at kahit sa langit na din. Natawa si Amara. Tiyak na natatandaan nito ang nagsabi sa akin ng paniniwalang iyon noon. By the way, nanghiya ka, friend? Akala ko naman kung ikabubuti ko yung ipinababasa mong libro na binigay sa akin. Sabi ng kaibigan ko at bastan lang ako nilayasan. Malakas akong napatawa ng maalalang. Pinabasa ko nga pala dito ang libro ng 50 Shades of Grey. Can we talk? Natigilan ako nang mabasa ang message ng isang unregistered number sa phone ko. Sino naman kayo itong depunggol na ito? Mabilis akong tumipa ng reply ko dito. Who's this? Ilang segundo lang ay nag-ring na ang phone ko at ang numerong iyon ang rumihistro. Mabilis ko sinagot ang tawag. Sino to? It's me. Sabi ng baritonong tinig sa kabilang linya. Kahit hindi na siya magpakilala ay tandang-tanda ko ang boses niya. After all, ako ang dahilan kung bakit sinampal siya ng jowa niya. Sandy? Mabuti naman natatandaan mo pa ako. Magkita tayo. Ayoko nga. Mabilis kong sagot. Hindi ako gaga. Baka nagpaplano na pala siyang kitli ng buhay ko dahil sa nangyari tapos pakikipagkita pa ako? No way. Baka nakakalimutan mong may kasalanan ka pa sa akin. Humiga ako sa kama at bahagyang napaisip. Bakit tayo magkikita? Dahil sa'yo, nasira ang plano ko. Magkita tayo. Bakit nga? Anong gagawin mo sa akin, ha? Basta, nandito ako sa labas ng gate nyo. Napabalikwas ako ng bangon at dali-daling nagtungo sa bintana upang silipin ang binata doon. Tom, he is really here. Dali-daling bumaba ako para magtungo sa gate. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa binata. Hindi na iwasang pagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Bakit ang gwapo ng nilalang na ito? Pakipunasan ang laway. Biro nito. Wala sa sariling pinahid ko ang lawa. Wait, wala namang laway ah. Sinamaan ko ito ng tingin ngunit nakuha lang nitong kumindat at ngumisi. Shit, bakit ang gwapo? Sakay. Utos dito sa akin. Sa'yo? What? Sa'yo ako sasakay? Nakangising tanong ko dito. Total pakaramdam ko'y nilalandi niya ako. Fine, sasakyan ko na lang siya. It's fine with me. Pero much better kung sumakay ka muna ng sasakyan ko. Napabuntong hininga ako. Waring nag-iisip kung tama bang paunlakan ng paanyaya ng lalaki. Fine. Shit, ang malanding puso ko na ang sumagot. Napailing pa ang binata ng lampasan nito at umikot para makasakay sa passenger seat. Saan tayo pupunta? Sa kondo. Anong gagawin natin dun? Tanong ko dito. Itutuloy natin yung dapat nangyari noong unang dating mo doon. Tomyo, sobrang sakit ng puson ko dahil sa ginawa mo. Reklamo nito na inirapan pa ako. Napahigik-hik ako. Sorry naman, malay ko bang halimaw yang sayo? Napangiti na rin ito at napailing. Umusad ang sasakyang paalis. Bahala na muna si Amara. Single naman ako. Gagawin ko ang matagal ko ng plano. Ayoko kasing maging rason na naman sa susunod na relationship ko ang pagiging walang muwang ko sa mga bagay-bagay. Pagdating namin sa kondo nito ay nagtungo agad ito sa kitchen. Sunundan ko siya doon at inabutang naghahanda ng pagkain. What do you want to add? Tanong nito sa akin. Nagkibit balikat lang ako pero nilagpasan nito at lumapit sa isang cabinet. Dahil glass ang takip ng cabinet na iyon ay kitang-kita na ang mga snacks na laman ng mga iyon. Kumuha ako ng Nova at inipit iyon sa kilikili ko. Kumuha pa ako ng kung ano-ano at binitbit patungo sa sala. Hindi ko alam kung bakit. Kahit may nagawa akong kasalanan sa lalaking ito ay sobrang komportable ako na sumama dito. Mukha namang hindi nananakit ang taong ito.
May movie ka bang gustong panoorin? Tanong nito sa akin. Nag-isip muna ako bago sumagot. Wala eh. Napasimangot ito. Feeling ko tuloy nag-expect ito na may isasuggest ako. Dahil nag-isip pa talaga ako. Pero hindi na ito nagkomento at namili na sa mga movies na available. What's that? Wrong turn. Bali walang sagot nito na ikinangiwi ko. Seryoso ka dyan? Yeah. Sabi nito na umupo na sa tabi ko. Feeling mo siguro matatakot ako, no? Tapos iyayakap sa'yo, tapos magsasex na tayo dahil nagkadikit ang ating mga katawan? Di ako stupid. Are you serious with that? Honestly, ang gusto ko lang gawin ay may makasama sa pananatili ko rito sa kondo. Wala sa isip ko ang sex. Pero dahil sinabi mo, tara? Nakangising tanong nito. Okay, fine. Tamang hinala ko. Super advanced mag-isip. Umayos ako ng upo at itinutok ang mata sa screen ng TV. Hey, stop! Pinag-iisipan ko yung sinabi mo. Malutong ang naging tawa ng lalaki sa naging tugon ko. Are you kidding me? You're so funny. Namula pa ang mukha nito dahil sa sobrang pagtawa. Alam mo ba kung bakit ako nalasing noong nakaraan? Huminto ito sa pagtawa at tumitig sa akin. Nginitian ko ito at nag-iwas ng tingin. Nahuli ko kasi ang boyfriend ko. May katsuktsakan na ibang babae. Hindi kasi niya makuha yung gusto niya sa akin kaya kinuha niya sa iba. Ngumisi pa ako at sumandal sa couch. You what? Mangang sabi nito. Hindi ko pinansin ang tanong nito. Nagpatuloy ako sa pagkukwento. Sa liit ng ano niya? Parang hindi na kaya mag-produce ng sperm tapos nakuha pa niya ako lokohin. Sa ganda kong to. Kala niyo siguro maghahabol pa ako. No way. Sabi nito na sinabayan pa ng pagbungis-ngis. So brave. Usal ng lalaki na ikinakibit ko ng balikat. Hindi ko kailangan ng papuri nito pero siguro kung nasarapan ako sa nasa utak niya, sure. I'm inexperienced. Virgin ang gaga. Nagpunta ako ng club para maghanap ng Dax. Cool lang na sabi ko dito. Dax? What is that? Tanong nito sa akin. Napanguso ako sabay turo sa alaga nito. Yan, Dax. Napayo ko ito para tingnan ang itinuro. This? Sunod-sunod akong tumango dito. Ang laki, Santi. Araw-araw ka bang nagmamarya? Kaya naging ganyan yan? Inihit ito ng tawa dahil sa pagkabigla sa sinabi ko. What's wrong with that? Masyado ba akong honest para maging ganito ang reaksyon niya? Pa-virgin ang lalaking ito. Pakiramdam ko nga'y tirador ng mga virgin ang gwapong lalaki na kasama ko ngayon. Ikain mo na lang yan kung ano-anong mga sinasabi mo. Sabi nito na dumampot ng sandwich na inihanda nito at isinupalpal sa bibig ko. Masyadong hard ang lalaking ito sa akin. Pakiramdam ko tuloy sa aming dalawa, ako pa yung may masamang balak. Nakakahiya naman, di ba? Santi? Takang sabi ko nang makita ito sa labas ng gate ng apartment. Nitong mga nakaraang araw, napapadala sa labas namin. Parehong ine-enjoy ang company ng isa't isa. Pinagbuksan ko siya ng gate at sinanyasan itong pumasok muna. Plano ko sanang magpunta ng coffee shop pero dahil may poging asungot, wag na lang muna. Busy ka ba? Tanong ng lalaki sa akin. Umupo ako sa pahabang couch at sinanyasan siyang maupo sa bakanting couch. Pero mas pinili nitong umupo sa tabi ko sabay akbay sa akin. Napag-isipan ko na yung offer mo. Natigilan ako. Noong nasa kondo kami nito, pabiriw kong sinabi na siya na lang ang kumuha ng virginity ko. Malaking shock ang sinabi ko sa binata pero mukhang hindi naman ito iyon sineryoso. Akala ko'y nakalimutan na niya yun. Yun pala'y pinag-isipan niya. Joke lang yun? Sabi ko dito pero seryoso ang lalaki. Iniangat nito ang baba ko at mabilis na inilapat ang labi sa labi ko. Hey! Kunwari natatawang umiwas ako ngunit nang muli nitong paglapatin ang labi namin, agresibong tumugon na ako. I like him kahit noong simula pa lang na nagtagpo ang mga mata namin. Santi is different from Gino. Malakas ang pakiramdam ko na mas mabuting tao ang lalaking ito. Sa mga oras na magkasama kami, naramdaman ko ang respeto ni Santi sa akin. Hindi tulad ni Gino na kapag may pagkakataon ay nagiging agresibo. Pinaupo niya ako sa lap niya na nagdulot ng intensity sa ginagawa namin. Maya-maya ay huminto ito sa paghalik sa akin.
Takang tiningnan ko ito. Hindi ko sinabi ngayon. What? Let's just chill. Kumindat pa ito at pinisil ang pisngi ko. You're so cute. Maganda ako, Santi. Yeah, right? Sabi nito. Umupo ako muli sa couch. Katabi nito. Umakbay naman ito at aliw na pinisil muli ang pisngi ko. Siguruhin mo lang na maliligayahan ako, ha? Nakangising sabi ko dito. Confident naman na tumango ito. Hubad, akala ko ba hindi pa ngayon? Natatawang sabi ko dito. Mabilis akong kumilos at ginawa ang utos nito. Napasinghap pa ang lalaki. You really want this? Usal nito. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi maunawaan kung ano talaga ang gusto ko. No string attached, right? Ayoko nang maging virgin. Lagi na lang rason ang mga heartaches ko. Hinila ni Santi ang bewang ko. Hindi mo na naman ako papansinin? Sinulyapan ko sa Santi pero mabilis din itong inirapan. After what you did to my sister, naalala ko na naman kung paano siyang nasaktan ng sobra ng dahil sa'yo. Mariing sabi ko dito. Alam mo, nakaka-amaze lang na sobrang tandang-tanda mo yung nangyari. How come? Natigilan ako't nag-iwas ng tingin dito. Lian, dahil nung kasama ko siya, ikaw ang laging bukang bibig niya. Kahit na sobra siyang nasaktan dahil sa'yo, mahal ka pa din niya. Lumarawan sa mukha nito ang sakit dahil sa mga sinabi ko. Ngumiti ako rito at saka iniwan na ito. Mika! May mga bagay talaga na kahit gusto natin magtagpo, malabong mangyari. Tulad ng pagmamahal ni Mika kay Santi at ngayon naman ay ang pagmamahal ni Santi kay Mika. Hindi yun magtatagpo pa kahit anong gawin ni Santi dahil wala na si Mika. Wala na ang babaeng nagmahal sa lalaki pero nasaktan lang dahil dito. End of flashback.